Hello guys, pasukin natin ang aking lupa. Ito po ang nabili ko na 1 hectare noong neto lang taon na April. So ito po yung bakod, binakura na ng aking tenant para makita yung pagitan. Baka by next week ay magpalinis na po tayo para makita natin ang kabuuan ng lupa. Madami po siyang tanim. Ito po nakikita nyo yung mga nyog. May mga maliliit at malalaki pa. Madami po ditong saging, anahaw. Pero yung mga anahaw po ay ipapatanggal po natin yan. Ito ay plano ko na linisan at para mataniman na ng mga fruit bearings. Yan po yung aking mga plano dyan talaga ay pataniman ng fruit bearings. Ayan, nakikita nyo po ang taas ng mga damo. Madami kasing lupain ng pagmamay-ari yung may-ari na nabilhan ko nitong lupa kaya tenant lang ang nag-aasikaso nito kaya hindi nila napalinisan. Kaya kita nyo madaming masukal na siya, madaming anahaw na kailangan talagang linisin. Ayan po yung mga bakod na pinabakuran ko na. Ang bakod na yan ay yung mga nabubuhay daw sabi ng aking tenant. Yan ay temporary lang naman para lang makita natin yung pagitan. Hindi ko pa siya pwedeng pabakuran ng ayos kasi yung karugtong po niya na lupa ay kung sakali, kung papalarin ay sana mabili pa rin natin para medyo malawak ang ating lupa. Ipag-pray natin na makuha ko pa yung karugtong na yan. At plano ko dyan ay pataniman ng durian kasi isa yan sa mga gusto ko na prutas na maparami. Para naman kahit papano madami tayong pagkukunan ng prutas, para naman kapag napunta yung mga pamangkin ko, mayroon silang makukuhanan ng mga produkto na hindi pa nila nakikita sa market. Kasi madaming prutas ngayon na hindi mo na talaga mahanap sa palengke. Kahit ako man ay hindi ko na mahanap yung mga nakagis na natin na prutas. Kasi, kaya isa yan sa mga pangarap ko na may patanim dito sa lupa ko. Yung mga prutas na bihira mo na talaga makita sa panahon ngayon. Ang property na ito ay 1 hectare lang talaga ang nabili ko pero dahil may napasama na napukor, ayun kung nakikita nyo po, yung kable na yon napukor po yon. Kasama po yan sa property ko kaya may excess. Lahat po tayo dyan kaya mahigit 1 hectare ang kabuuan ng aking lupa. Pero hindi po yun kasama sa babayaran ko yung nahagip ng napukor. Kaya yun ang kagandahan sa lupa kasi medyo maluwag, medyo malaki-laki ng konti. Kasi hindi ko pa sure kung ilan yung kasama doon. Ayan po, nakikita nyo. Nabili ko yan, may kasama na yan, may isang puno ng kaimito. Ayan po. Yan yung kaimito. Ang dami natin dyan natatanggalin ng mga anahaw na hindi naman talaga natin kailangan kasi magpapatanim nga po ako dyan ng mga prutas. Syempre ang anahaw naman masyadong malaki. Aanuhin naman natin yan. Hindi naman yan masyadong mapapakinabangan. Pang pagawa lang yan ng mga bahay. Kaya yun lang ang kaya niyang gawin. Pero para sa akin, hindi ko naman yan masyadong kailangan. Kaya ipapatanggal natin yan. Kahit itong mga madaming saging na yan, ipapatanggal po natin yan kasi masyadong mayabong, masyadong na makakasagabal sa ating pagpapatanim ng prutas kaya ipapatanggal po natin yan lahat. Magpapatanim po ako ng mga saging sa mga gilid lang. Lalo itong saba masyadong mayabong kaya hindi talaga yan pwede sa panggitna ng property para ilagay dyan. Kaya isa yan sa plano ko na tatanggalin lahat. Medyo malinis-linis na nga ngayon itong property kasi kung nakita nyo po yung una kong post ay masyado pa siyang masukal. Sobrang tataas pa talaga ng mga damo. Buti nga ngayon medyo okay na kasi medyo nagtabas na ng konti yung ating tenant kaya nakikita nyo may liwanag na ng konti. Pero nung dati sobra talagang malago ang mga yan. Kung nakikita nyo po yan, hindi talaga kapantayan yung lupa. Talagang medyo slope talaga siya. Ayan. Sobra pang dami ng lilinisin yung mga nasa unahan. Kailangan pa talagang tabasin ng husto. Abangan nyo guys ang susunod na pagpapalinis natin nito.